Life lives a legacy, live it well. Kahit ano pang ipamuhay mo rito, may impact yan sa susunod na henerasyon. So kailangan meron tayong iwanang magandang legasiya para sa ating mga iiwanan. Yung mga anak nyo ba, sa iyo pa ba natutong magsinungaling? Yung kumpare ko, pag tumawag sabi mo wala ako. Tay, nandito ka. Hindi, pag tumawag sabi mo wala ako, naniningil yun eh. So, sa atin pa ba matututo magsinungaling mga anak natin? Yung buhay mo, may magiging impact yan whether you like it or not. Kung ikaw ay walang kwentang tao, most likely yung mga taong iiwanan mo, paano ba yun? Wala rin kwenta yun. Kaya sabi sa Bible, there's a training na dapat gawin sa mga anak natin. Train a child in the way they should go para daw paglaki nila, hindi sila lalayo sa training na yon. Kung wala kang training na ginawa, yun ang magiging problema natin. Dahil makikita mo, wala tuloy naging saysay yung mga sumunod na henerasyon. Mga tatay, lalo na, no? Pag nakita ng anak nyo, wala ng tuition na, sa susunod na tuition time. Pag wala ng pagkain, ikaw ba yung nakikitang nagbubunga nga, nagwawala, at nagagalit? O ikaw yung taong sasabihin mo bilang tatay, mga anak, lumuhod muna tayo sa Diyos. Ipagdasal natin yan bago tayo maggawa ng diskarte paano tayo kakain. Pag nakita ng mga anak nyo, ay yung tatay ko nung araw, bago matarantay nanay ko, nasabihan na niya, magdasal muna tayo, honey, bago tayo mamproblema. Dahil pagka minsan nagdasal tayo, nawawala agad ang problema. Pangalawa, yung live a path of truth. Yung katotohanan makita sa atin. Ikaw yung taong hindi nakikita ng kamalian, hindi sabihin perfect, pero ikaw yung nagiging barometer, kumbaga. Ikaw yung nagiging batayan ng katotohanan. At pangatlo, a legacy of integrity. At ito pinakahuli, a legacy of love and forgiveness. Hayaan nyo po yung mga anak nyo makita sa bahay yung pagmamahal, yung grace. Alam nyo pa yung sabihin ng grace? Yung pagmamahal kahit hindi dapat mahalin yung tao. Yung hindi deserving and yet minahal. Unconditional love. Yung hindi dapat patawarin pero pinatawad because that's what grace is. You don't deserve pero binigay pa rin. Sabi sa Ephesians 4, be kind and compassionate to one another. Forgive one another. Just as Christ Jesus forgave you. Pakita nyo, i-model nyo yung humility, mga tatay, mga nanay. Dapat kayo marunong mag-say ng sorry. Teach them to forgive quickly. You won't be remembered for what you accumulated, but you will be remembered for what you contributed. So, parang relay race lang po yan, itong buhay natin sa lupa. Walang kwenta kahit ang galing mo, ang bilis mo, kung di mo na ipasa yung baton, wala rin kwenta yung susunod na henerasyon. Kaya ganoon din po sa buhay. Ang tunay na legasiya ay hindi yung ano ba yung naipon ko, ilang bang milyon yung nasa bangko, pero kung ano yung naipasa mo, hindi lang monetary, but most especially yung character and integrity. Ipamuhay natin to at mag-iwan tayo ng marka for the glory of God.